verse 7. Sabi yan, the righteous man lives a blameless life. Blessed are his children after him. Pag sinabi po natin, alam niyo po, pag sinabi po natin, the righteous man, ito po yung kayo po yun, mga godly father. Bakit? Binago po kayo ng Panginoon eh. Amen. Kaya po kayo natin po yun. Tingin po sa titig, pastor. Yun po yung message ng Panginoon. Kasi bakit? Inayos na po tayo. Dati po, alam natin, makasalanan tayo. Nasa tayo ng karamihan, ng araw. Alam natin yung buhay natin dati. Amen. Pero, pinalaki ng Diyos dito. Para magsama-sama po tayo sa pagpupuri sa Kanya. Kaya, hindi lang po kayong tatay. Para po sa Panginoon, you are the godly Father. Inihalin tulad po tayo ng ating Diyos. Inihalin tulad po tayo ng ating Panginoon. Pinakita niyo po si Job. Di ba? Nung binago na po kayo ng Panginoon, ang sinasabi ng Lord, doon sa Job chapter 1 verse 1, sabi, that man was blameless and upright. He feared God and shunned evil. Ang panalangin mo po sa umaga po ito ay ilayo po tayong lahat ng ating Panginoon sa kasalanan. Dati po na buhay po ng Panginoon sa Panginoon po natin maranasan. Po. Then, alam niyo po, mga amanang tahanan, nakatulad niyo po, ang relasyon po ng ating relasyon sa Diyos ay malaking epekto sa desisyon ng inyong pamilya. Amen. Kasi tayo po yung haligi ng tahanan. Ang mga ina po ay ilaw, pero tayo po yung haligi. Napakahalaga po ng haligi. Pagka yung haligi po ay mahina na, babagsak po yung buong bayaran, yung buong sa bayaran. Kaya nga, sabi pa doon, the righteous man walks in his integrity. Walks in his integrity. At pag sinabi po natin integrity, ito po yung buhay natin. Andito po tayo sa loob ng church. Paglabas po natin sa church, kung sino po tayo dito, binago po tayo ng Panginoon. Kung paano po tayo nagtitinginan dito, kung paano po yung relationship natin dito. Paglabas po natin ng church, hanggang sa tahanan po natin isa. Amen. Amen. Binago na po tayo ng Panginoon. Sabi sa 2 Corinthians 5:17, kaya yung Panginoon Christ, He is celebration. All things is passed away. Behold, all things has become new. Ano po? Kaya ang napakahalaga ng integridad. Ano po? Pag sinabi natin yung integridad, sino munang naiisip natin? Mga ama ng tahanan, sino naiisip natin pag sinabi yung integrity? Si David po sa Bible. Ano po? Kasi sabi ng Panginoon sa Bible, sabi nga ng walang pintas na makita sa Kanya. Amen. Or totoo po yung ating spiritual director. Kuya Ed, kailangan siya yung pinagsandigan ng ating pananampalataya. Pero sa Bible po, ang inihatid tulad po ng ating Panginoon, si Daniel. Kaya si Daniel, ang pintas na sa kanya, walang pintas na makita sa kanya, kung biging religion. Ano po? Pero yun nga po, kaya nga po, alam niyo, mga ama ng tahanan, napakahalaga ng integridad natin. Yung po yung tinitingnan ng ating mga anak. Ano po? Kasi bakit? Pagka nakikita nila yung buhay natin. Ano po? Kapag nakikita nila yung buhay ng kanilang ama, yung pinamumuhay nila at saka yung narinig nilang salita. Amen? Yung sermon natin sa kanila, yung pangarang natin sa kanila, kapag nakikita nila yung pinamumuhay natin, that is integrity. At yun po nagpapalakas sa ating mga anak. Ano po? Kaya nga mo, ang ganda ko ng message na yun eh. Ano po? Then, sabi mo doon sa huli, ano po ang sabi? His children are blessed after him. His children are blessed after him. Na, alam mo natin, pagka nakita ho natin yung ama ng, yung Father Abraham, di ba? Ang unang naman ang tinawag sa Bible, pwede po ang aming Father. Si Father Abraham, sabi gano'n ng Bible, ano po, sa Genesis chapter 18 verse 19, for I have chosen him so that he will direct his children and his household after him to keep the way of the Lord. Ano po, parang
tahanan, natatandaan ko yung mga aman ng tahanan, natatandaan ko yung lolo namin. Yung lolo namin, meron kami ng bukid. May bukid siya. Doon sa Magallanes, ano po. Tanim siya ng tanim. Tanim siya ng tanim. Sabi namin gano'n, lolo, ba't tanim ka ng tanim? Matandaan na. Sabi niya, hindi naman yan para sa akin eh. Para sa aking mga anak, para sa inyo. Ganun po ang ama ng tahanan eh. Kaya nga ako, ama eh, kaya nga tatay eh. Ayaw mo yung kalakasan ng ating pamilya, ng ating mga anak. Hindi lang po ng ating mga anak, kundi ng ating mga asawa. Ng ating asawa. Hindi mo mga asawa. Asawa, ano po. Kaya ako, mga ama ng tahanan, ang inyong panalangin sa ating mga anak. Ang ganda po ng teaching natin ngayon, yung this is our holy blessing. Ano po? Kaya nga mo yung panalangin natin sa ating mga anak, yun mo yung tinitigan nila. Dahil minsan bihira kayo magsalita mga anak ng tahanan. Pero kapag nagsalita ngayon, tumataling po yun sa puso ng ating mga anak. Kasi bakit? Galing yun sa tatay ko. Ang tatay ko po, bihira magsalita eh. Ang nanay ko, kaya. Pero ang tatay ko, pagka-minsan lang magsalita. Pero yung salita niya, tulad ko nung natatanda ko, mamiping malilig pa. Inapuntan niya kami, nagkaaral kami mag-pool. Mga kabataan lalaki. Ngayon, bilyang na eh, walang pool. Nagdoon kami sa pool. Pool lang. Ano po? Hindi pa, yung pag-uso ng araw, hindi pa bilyar eh. Pero, alam niyo po, hindi namin alam na sundan kami ng tatay ko. Pero, pangalong gabi pa lang namin. Sinundan kami ng tatay ko. Sabi ng tatay ko sa amin, kapag bukas, pagbalik ko, nakita ko pa kayo dito. Yan pizza na yan. Kasi pizza ang tawag ko din. Yung pizza na yan, ilalaga ko, kakainin ko sa inyo. Alam niyo po, yun lang ang sinabi ng tatay ko, wala na. Umuwi na po kami. Pero hindi na po kami bumalik sa pulit sana. Bakit? Alam ko gagawin ng tatay ko yun. Hindi ko kami sinaktan, hindi kami minura, hindi kami... Yun lang ang sinabi niya, kaharap ko yung mga magkadala, mga tao na ito. Sabi niya, pag bumalik kayo dito bukas, ilalaga ko yung pizza na yun. Bakit na sinabi niya sa amin? Dahil ayaw niya kami magumong sa bisyo, sa sugal. Kung kami nilaki yun. Kaya nga mo napakahalaga ng ating panalangin sa ating mga anak. Alam niyo po, yung sinasabi ng Bible, ano po, yung sinasabi doon ng text po natin, ng Proverbs chapter 20, sabi ko doon, blessed are his children after him. Alam niyo po, yung panalangin natin, yung pagsunod natin sa ating Panginoon. Kung paano po tayo sumusunod sa ating Diyos, yun po yung susundin ng ating mga anak. Kaya nga yung mga anak natin, napakahalaga ng sinasabi natin, ginagawa natin. Napakahalaga ng integridad. Napakahalaga na nakikita ng ating mga anak na paano tayo mag-pray sa loob ng bahay. Tama yung sinasabi ni Sister Lee, yung family altar, kapag simulan po natin sa tahanan natin, tayo buhay na muna, ang mga anak po natin, susunod po yan. Ang atin pong kabiyak, susunod po sila. Bakit? Maganda po kasi yun eh. Nakita nila yung pagsunod natin sa ating Panginoon. Alam din na nag-iigid na tayo patungo sa ating Diyos. Patungo sa minag ng kinabukasan. Especially po yung ating mga anak. Kapag nakalakihan po yun ng ating mga anak, ang ganda ho ng legacy na yung kumana natin sa ating mga anak. Amen. Di ba, puno po atin dito mga kapatid. Dito po konti. Nandito po tayo ng konti. Yan. Yan. Di ba? Ito po natin ating mga kamay sa mga kapatid po natin.